Ngayon, ipagkatiwala mo ito sa akin? Okay? Nangako ka? Na hindi mo ako tatraydurin? Ngayon, dahil sa pagsira mo sa iyong pangako, kailangan mong magbayad. Gusto mo ba akong tapusin? Hindi. Hindi ko hahayaang mawala ka na lang. Kapag wala ka na, ang tunay na biktima ng pangangaliwa mo, paano niya mailalabas ang kanyang galit? Pinuntahan mo ba siya? Narito na ang mga tauhan niya. Kapag nagkita na kayo, tanungin mo siya ng personal. Ako si Lin Peyo. Karaniwan akong gumagawa ng trabaho na, sa paningin ng iba, ay isang napakasosyal na trabaho sa pananaliksik. Pero ang totoo ay isa lamang akong utusan na tagasilbi ng kape at tubig sa boss, tagalinis ng sahig, at hamak na manggagawa. Napakahirap ng buhay. Akala ko ang boyfriend kong si Su Jiming ang magpapatamis nito. Hindi ko inaasahan na 2 araw na ang nakalipas, ay nalaman kong niloloko niya pala ako. At ang karelasyon niya ay isang mayamang anak ng mafia. Maraming bagay ang kaya kong tiisin, pero ang pagtatraidor, hindi ko kayang palampasin. Tatlong oras ang nakalipas. Noong nasa loob ng sasakyan ko si Su Jiming, ay may nasaktan siyang tao at tumakas. Tumalon siya sa sasakyan at wala na siya. Naiintindihan ko. Siya. Hindi ba't wala na siya? Ako si Aishir, at nagmula ako sa planetang M62. Ang nasa harap ko ay ang aking target na si Lin Peyu. Para makalapit sa kanya, kinuha ko ang isang katawan na malapit sa kanya. Matindi ang pinsala sa utak ng katawang ito, kaya 60% lang ng memorya ang nakuha ko. Pero tingin ko, sapat na ito para gampanan ang papel ng isang boyfriend hanggang sa matapos ang misyon. Bakit ka ba ganyan? Katens? Bakit mo ako pinapalo? Nung nabubuhay ka, may atraso ka sa akin? At ngayong wala ka na, ako pa rin ang uunahin mo. Hindi naman ako ang dahilan kung bakit ka nawala. Tagumpay ang pagkuha sa database. Ang mga tao ay naniniwalang ang panunakit ay tanda ng pagmamahal at dahil sa relasyon namin bilang magkarelasyon, posible talagang ito ang paraan niya ng pagpapakita ng pagmamahal. Xiaoyu, naglalambing ka lang pala sa akin. Lambing mo mukha mo! Maniningil ka na nga lang? Sa mahina mo pa na isipang gumanti? Inaapi mo ako, no? Sige, hindi na ako tatakbo. Gusto mo ng ganti, di ba? Lalabanan kita hanggang sa huli. Teka, hindi dapat ganito? Dapat ay multo o anino ka lang. Bakit? Bakit parang totoo ang pakiramdam nito? Masakit ba ang kamay mo? Pwede kang gumamit ng gamit. Hindi ka ba talaga nawala? Hindi. Nagkaroon lang ako ng maliit na aksidente. Pero, wala namang kahit anong galos. Kahit bakas ng sakal mula sa tali ay nawala na? Paanong nangyari iyon? Tagumpay ang pagkuha sa memory bank. Ayon sa mga nakaraang karanasan, kakapahayag lang ng girlfriend mo ng kanyang damdamin sa iyo at kusang lumalapit para humawak.
malaki ang posibilidad na siya ay nagpapahiwatig na lumapit ka palalo. Anong gagawin mo? Ikaw, ayoko lumayo ka. Matagumpay ang pagsasaliksik. Ang iyong girlfriend ay nakikipaglaro. Sa pagkakataong ito, ay kailangan mong makisali sa eksena. Kung gayon, lumaban ka. Habang lumalaban ka, mas natutuwa ako. Sinasabi mong ayaw mo, pero tila tapat naman ang katawan mo. Nasisiraan ka na ba ng bait? Ang mga nangyari bago ka na aksidente, nakalimutan mo na ba lahat? Medyo hindi ko na nga maalala. Hindi lang yung bago ang aksidente. Pati ang mga kamakailang nangyari. Nakalimutan ko na rin. Xiaoyu, nasasaktan ako? Kaya alagaan mo naman ako ngayong gabi. Sinuri ko na, at siguradong wala na siyang pag-asang mabuhay pa. Ang masamang balita, wala na si Su Jiming. Sa loob ng katawan niya ngayon, may nananahang isang misteryosong nilalang. Ang mabuting balita naman, mukhang may problema sa talino ang nilalang na ito. At pansamantala, ay wala naman siyang balak na saktan ako. Kailangang humanap ng paraan para malaman kung saan nanggaling ang nilalang na ito. Kapag mahimbing ang tulog ng isang tao, bumababa sa pinakamababang antas ang paggalaw ng kanyang nerves. Ako naman, ay maaari ng bawiin ang pag-aari ko. Sampu na ang nakalipas na taon, noong naaksidente ako sa isang space storm. Isang bahagi ng aking sarili ang aksidenteng nahulog sa mundo, at ang batang si Lin Peiyu ay inakala itong candy at kinain ito. Pagkatapos uminom ng gamot, may candy pa palang kakainin. Ibalik mo ang candy ko. Ibalik mo na ang candy ko. Ang bahagi ko ay nakakapit na sa kaniyang mga nerves, at maliban na lang kung makikipagtulungan siya, ay hindi na ito maaaring makuha ng buo. Ngunit, ano na ang gagawin ko? Maaring manirahan sa loob ng tao, taglay ang memorya ng orihinal na may-ari. At may napakabilis na kakayahang magpagaling, isang misteryosong nilalang. Ang mga alien creature na ito sa libro, bakit ang dami nila? Galing sila sa planetang M62, matalino at may mabilis na recovery. Sa pamamagitan ng pagiging parasite sa ibang nilalang, ay kumukuha sila ng kaalaman at kayamanan. Dahil sa ganitong mga katangian, tinatawag silang mga maninibag. Anong nangyari kay Xiaoyu? Pakiramdam ko, nakatagpo ako ng isang malaking kayamanan. Siguradong naramdaman ng langit na masyadong mahirap ang buhay ko bilang tau-tauhan, kaya binuwag nito ang harang ng bawat planeta para bigyan ako ng pagkakataong umasenso. Ang pagdodokumento ng isang dayuhang nilalang ng malapitan, siguradong ikagugulat ito ng mundo ng siyensya. Pagdating ng oras na iyon, kahit papagpagsilbihan pa ako ng boss ko, wala siyang magagawa kundi sumunod ng may paggalang.
Patuloy na tumataas ang tibok ng puso ng girlfriend mo. Base sa kaniyang pagpapakita ng labis na paglalambing, nagbibigay siya sa iyo ng paanyaya para maging malapit. Ulit? Ang mga tao talaga, bakit ang dami nilang pagnanasa? Bakit? Sandali, hindi ganoon. Kakakita lang natin. Ang mga katulad niyong nilalang, bakit parang palaging may kailangan? Kumunahon ka. Ginagawa ko lang ito para sa pagsasaliksik. Hindi dahil sa gusto ko lang ang galing niya. Panoorin mo kung paano ko pasunurin ang isang gaya mong paksa ng eksperimento. Naintindihan mo ba? 200 tuntunin ng kagandahang asal? 200? Lahat ba ito ay kailangan kong sundin? Tama, hinati ito sa bahagi ng trabaho, bahagi ng buhay, at bahagi ng emosyon. Ang layunin nito ay para kahit mawalan ka ng alaala, ay makapamuhay ka pa rin ng normal sa lipunan at hindi mahalata ng ibang tao. Naintindihan ko. Panuntunan para sa mga lalaki. Gawin ang lahat ng gawaing bahay. At mag-ulat araw-araw sa asawa tungkol sa mga pupuntahan. Alagaan ang asawa. At ang mga luha, ang pinakamagandang pampagwapo ng lalaki. Para sa emosyonal na bahagi iyan, naangkop para sa magkarelasyon. Para ito sa pagpapalalim ng damdamin sa isa't isa. Ngayong araw ay susubukang suriin ang alien na nilalang para sa isang obedience test upang maitakda ang hangganan ng eksperimento. Resulta ng pagsubok? Anong ginagawa mo? Di ba? Dapat ako ang gagawa ng gawaing bahay? Napakasagumpay ng resulta ng pagsubok. Magaling ang ginawa mo. Nakita sa target na tao na nasa masayang kondisyon siya. Sa lipunan ng mga tao, senyales ito ng lumalalim na emosyon. Nahanap ko na ang paraan. Sasaya siya kapag nakinig ako. At kung pasasayahin ko siya araw-araw, natural na mamahalin niya rin ako. At magtitiwala siya sa akin at ibibigay niya ang mga piraso sa akin. Talagang makikinig ako ng mabuti. Oo. Ngayong buwan, umabsent ka ng 2 araw? Kaya kung ayaw mong bawasan ko ang pera mo, kailangan mong bunuin ang lahat ng utang mong laban sa boxing ngayong araw na ito. Walang problema. Kahit dagdagan mo pa ang mga laban ko. Hindi ayaw mo na ba sa buhay mo? Kasi napakamahal ng mga bagay na gusto ng asawa ko. Kailangan kong kumita ng maraming pera para mabili ang lahat ng gusto niya. Wala pang kalahating minuto ang laban, tinalo mo na siya agad? Bakit ang bilis mo siyang tapusin? Dahil sa taong yan, isang suntok lang ang kailangan. Hindi. Ang boxing ay kailangan ng entertainment, yung palitan ng mga suntok, at matinding tensyon. Kailangang ma-excite ang mga manonood. Naintindihan mo ba? Hindi. Gusto mo bang kumita ng pera? Oo. Kung ganoon, gawin mo ang sinasabi ko. Sige. May 2 pang laban ngayong gabi. Isang panalo at isang talo ang kailangan. Diba? Pwede bang matapos bago mag-alas 5? Anong gagawin mo? Kailangan kong umuwi para paglutuan ng hapunan ng asawa ko. Kaya pinapatalo ka ng boss niyo sa peking laban? Sabi ni boss, bahagi raw ito ng trabaho. Papanalunin ka niya sa mga malakas na kalaban? Pagkatapos ay sadya kang papatalo sa gusto niyang pasikatin. Ibinibigay ang dangal mo sa iba? Hindi ka ba nagagalit? Hindi. Wala namang silbi ang parangal na iyan. Pero bibigyan ako ni boss ng pera para may pambili ako sa asawa ko. Masyadong simple ang isip ng ibang nilalang at kulang sa emosyon. Gusto kong subukan kung ang mga iniisip niya ay pwedeng magbago dahil sa mga nangyayari sa paligid niya. Pero ang mga tao ay may pagpapahalaga sa pag-aari at pinoprotektahan nila ang mga bagay na para sa kanila. May sakit ka ba sa utak? Malinaw na natalo ka na sa kanya kaninang hapon sa laban. Bakit ka pa nanggugulo ngayong gabi? Hinamon mo pa siya sa harap mismo ng podium. Dahil sa akin naman talaga dapat ang bagay na ito. Hindi. Saan mo ba kinukuha ang kapal ng mukha mo? Ano? Siyempre, sa asawa ko. Alam niyo ba?
Dahil sa asawa mo, nalugi ako ng $500,000 sa laban na ito. Dapat mo itong bayaran. $500,000? Hindi kami magbabayad? Tumawag ka sa 911? Ako na mismo ang tatawag para sa'yo. Huwag. O, hindi ka pala makatawag sa pulis. Sa bagay, dahil sa mga illegal na ginagawa nyo at pagluloko sa mga manonood, kayo ang unang huhulihin pagdating nila. Kayo ang unang huhulihin pagdating nila. Hindi lang sa hindi kami magbabayad, pati ang tropyong ito, at ang lahat ng premyo sa laban ngayong gabi, ibigay nyo iyon ng maayos sa asawa ko. Kailangan makita ko na ang pera bago mag alas 12 bukas. Imposible. Paunawa ito, at hindi pakiusap. Dahil sa sitwasyong ito, ikaw dapat ang matakot. Tama. Mahal? Parang sobrang saya ko yata. Nakuha mo na ba ang pera? Masaya talaga kapag may pera. Oo nga. Dahil may pera na ako ay mabibili ko na ang asawa ko ng maraming magagandang bagay. Hindi kaya nasisira ang isip niya sa mga tinuturo ko? Naku, ikaw? Direktor Guo. Yung sample na hawak ko noong nakaraang linggo ay nakontamina po. Oo, malaki ang naging lugi ng research center. Bilang direktang may pananagutan, at ikaw iyon, mabibigyan ka ng matinding parusa, kakaltasin ang buong bonus mo para sa taong ito, at ililipat ka ng pwesto palayo sa center. May apela po ako. Maayos po ang lagay niya nung ipasa ko noong nakaraang linggo. Di ba na-inspeksyon niyo na rin po iyan? Mula bukas, mag-report ka na sa logistics department. Ano po ba ang naging sanhi ng kontaminasyon? Na-check na ba ang storage at delivery records? Bakit niyo po sinasabing kasalanan ko ito? Kung hindi mo tatanggapin ang paglipat ng pwesto, pwede kang mag-resign agad bukas na bukas din. Naintindihan ko na. Sarili mong problema ito, pero sa huli ay ako ang gagawin mong panakip butas. Ganoon ba iyon? Ayusin mo ang pananalita mo sa harap ng nakakataas sa iyo. Ako. Sige po, naintindihan ko na. Na-detect ko na ang target. Nasa matindi itong emosyon. Galit, lungkot, at pagkabalisa. Sa tingin ko ay kailangan kong malaman ang dahilan. Anong ginagawa mo? Huwag mo akong tingnan. Umalis ka na lang dito. Sige po. Nabasa ko ang mga alaala mo. Kaya pala, may nanakit sa asawa ko. Dumadaloy ang ilog patungong silangan, ang mga bituin sa langit ay nakahanay, ehey, nakahanay sila. Nasaan siya? Saan siya nagpunta? Sa research center. Sino yan? Sino ka? Na-detect ko na may paparating. Anong sitwasyon niya ngayon?
Nasira ang kanyang mga ugat sa utak. Mawawala na ba siya ng tuluyan? Hindi. Wala akong balak na tapusin siya. Masyadong sayang naman kung mawawala na lang siya ng ganoon. Balak ko siyang gawing isang taong paralisado, pero gising ang diwa. Malaking pinuno siya ng research center, isang napakahalagang eksperto ng bansa. Inatake siya mismo sa loob ng research center. Ito ay isang napakalaking balita. Tiyak na gagawa sila ng malalim na investigasyon hanggang sa huli. Ako na ang bahala rito. Paano mo ito aayusin? Teritoryo nila ito? Nandito ang pinakamalakas na teknolohiya. Walang makakatakas sa atin. Kahit pa sabihin ginagawa mo ito para ipagtanggol ako, isipin mo rin ang mga kahihinatnan. Pero hindi lang ito dahil sa gusto kitang ipagtanggol. Ang asawa ko ay napakaganda. Pero pinaiyak ka niya. Sa akin lang ang asawa ko. Protektahan ko siya para hindi na siya kailanman muling mahamak ng taong iyon. Masyadong simple ang takbo ng isip ng dayuhang nilalang na ito. Hindi siya pamilyar sa mga patakaran ng tao. Kaya naman ang bawat salitang sinasabi niya ay galing talaga sa kanyang puso. Nakamonitor na may matinding pagbabago sa emosyon ng target. Tila positibong kaligayahan ito, ngunit parang may kasama ring lungkot at sakit. Hindi ba masaya ang asawa ko? Dahil ba dati ay hindi ko siya naprotektahan ng mabuti at ang paraan ko para bumawi sa kanya ay hindi pa rin niya nagustuhan. Ano kaya ang dapat kong gawin para mapasaya ko siya? Masyadong tanga? Talagang napakatanga. Pero, salamat sa iyo. Matagumpay ang pag-search? Kapag ang mga tao ay nalulungkot, gumagamit sila ng mga matamis na kilos mula sa kanilang part upang pagaanin ang nararamdaman at napaka-epektibo nito. Nasa labas tayo, hindi ito pwede. Naiintindihan ko. Kung gayon, pag-uwi na lang natin. Kahit pag-uwi ay hindi pa rin pwede. Ang gamot ko. Inaatake siya sa puso. Hanapin niyo agad ang gamot. Wala na siya. Wala na ba? Huwag kang mag-alala. Nangyari na ang nangyari. Kailangan nating humanap ng paraan para ayusin ito, makalayo dito. At gawin mo ang sasabihin ko. Una, burahin ang lahat sa crime scene at sa CCTV camera, lahat ng mga bakas tungkol sa atin. Pangalawa, ayusin ang eksena para magmukha itong aksidente. Isang biglaang atake sa puso. Pangatlo, kumilos na tayo ng maaga, guluhin ang kanilang isipan. Ang naging takbo ng ating proyekto ay General Manager, pasensya na sa pag-abala sa inyong meeting ngayong umaga, pero wala na talaga akong magawa. Ako si Lin Peiyu mula sa ikalawang grupo ng pananaliksik. Formal kong isinusumbong si Guo Jianhui sa pagpapabaya niya na naging sanhi ng kontaminasyon ng mga sampol at inabuso niya ang kanyang kapangyarihan para pilit na ipasa ang sisi sa akin. Ano ba ang nangyayari? Anong ibig sabihin ng sinasabi niya? May ganoon palang nangyari? Narito ang lahat ng aking mga record sa trabaho at wala itong kahit anong problema. Hindi ko alam kung si Director Guo ay may lakas ng loob na ipakita rin ang kanyang mga record. Wala pa rito si Direktor Guo. Hindi ko rin makita ang kanyang attendance record ngayong umaga. Kahit ang record kagabi ay wala rin. Tila hindi pa kailanman lumalabas si Direktor Guo sa kanyang opisina. Pupuntahan ko muna si Direktor Guo. Mabuti. Malapit na nilang matagpuan ang bangkay. Buhay pa siya.
Buhay pa siya? Nung kagabi nakita ba niya ang mukha namin ni Su Jiming? Isinusumbong mo ako? Oo. Kung hindi ka sang-ayon, ipakita mo ang iyong mga record para makita ng lahat. Ito, Ito ang aking mga record. ilang taon na si Director Guo sa trabahong ito at kailanman ay hindi nagkaroon ng pagkakamali. Tama dahil sa tiwala niya sa sarili, siguradong walang problema ang mga record na iyan. Malalaman mo kapag nakita mo na si Lin Peiyu ay tama ang sinasabi. Anong nangyayari dito? Totoo na nagkamali ako at nakontamina ang mga sample at dahil natatakot akong mawala ng trabaho, kaya ibinaling ko ang kasalanan kay Lin Peiyu. Narito ako para ng taos-puso ay humingi ng tawad sa iyo. Pananagutan ko ang lahat ng magiging epekto nito. Ang taong ito, siya ba talaga si Director Guo? Ay! Su Jiming! Director Guo, Anong nangyari kay Director Guo? Director Guo, nasa iyo ba ang gamot mo, Director Guo? Bilis, bigyan niyo siya ng paunang lunas sa puso. Director Guo. Wala na si Director Guo. Hindi ba kagabi pa siya nawala? Oh! Bumangon siya kaninang umaga, humingi ng tawad sa akin. Tapos ay nawala na uli siya ng tuluyan. Bakit? Bakit ka nasusuka? Maayos lang ako. Marahil ay may nakain lang ako na hindi masyadong malinis, kaya medyo masama ang pakiramdam ko. Hindi malinis na bagay? Si Director Guo kaya iyon? Ayos lang ako. Ano man ang mangyari, pinotektahan niya ako. Kaya dapat ko siyang bigyan ng pabuya. Ano kaya ang gusto niya? Parang gustong-gusto niyang makatabi ako sa pagtulog. Huwag kang malikot. Ako naman ang bahala ngayong gabi. Mayroon ba siyang ginamit na high-tech na sandata sa akin? Bakit parang may dumadaloy na kuryente sa katawan ko? Tapos na ang pag-detect, wala siyang sandata. Pero bakit lalong lumalakas ang kuryenteng ito? Parang sobrang exited ang katawang ito, hanggang sa hindi ko na makontrol. Ah, Ikaw! Tapos na agad yon? masyado lang akong nadala. Matagumpay ang pagkuha ng alaala. Sa mundo ng mga tao, ang lalaking mabilis matapos ay nagiging sanhi ng pagkainis ng girlfriend. Wala lang iyon. Matulog na lang tayo. Mabuti iyan. Tipid sa pagod. Sa sitwasyong ito, hindi man lang nagalit sa akin ang asawa ko. Ibig sabihin ba nito ay nagsisimula na siyang mahalin ako?
Pwede bang akin na lang ang candy mo? Akin ang mga gamit na iyan. Siya, hindi na masyadong lumalaban. Itutuloy ko ang paggawa nito. Asawa ko, Matapos mabakante ang posisyon sa Direktor Guo, lahat sa departamento ay pwedeng makipaglaban dito. Hindi ko kayang tapatan ang kanilang karanasan, kaya kailangan kong ipakita ang mga resultang wala sila. Halimbawa, ang paglalabas ng mga detalyadong impormasyon tungkol sa M62 na nilalang. Pasensya na, pero ang resultang ito, manggagaling lang dapat sa iyo. Naghahanda para magkaanak? Oo. Simula ngayon bibigyan kita ng mga gamot araw-araw para bantayan ang kalagayan mo. Pero sa inyo? Hindi. Hindi ba dapat ay magpakasal muna tayo bago tayo magplano ng anak? Ang unahin ng anak bago ang kasal, ay pareho lang din naman. Maraming ganitong sitwasyon. Maniwala ka, magsaliksik ka pa. Ang resulta ng blood test mo, ay pareho lang sa nakuha noon sa Sujiming. Posible kaya, na kailangan ko mismong kumuha ng dugo mula sa kanyang katawan. Para makuha ang totoong impormasyon? Baka dahil walang silbi ang asawa niya? At gusto na lang niyang mag-alaga ng bata para matuto, para mabitawan na rin niya ang asawa niya at tuluyang layasan na bitbit ang anak. Malamang dahil sa nangyari kagabi, na-disappoint ko talaga siya ng sobra. Gusto na niya akong iwan na daladala ang bata. Mga alien creature? Ang sandali kung kailan pinapakita nila ang kanilang tunay na anyo, ay karaniwang kapag sobrang saya nila, o kaya naman ay kung may matinding panganib. Base sa reaksyon niya kahapon, mukhang sobrang saya niya. Asawa ko, medyo napapagod ako. Nagboxing ka ba ngayong araw? Hindi naman. Kung ganoon, bakit pagod na pagod ka? Medyo masama ang pakiramdam ko. Masama ang pakiramdam, pero ang lakas pa rin ng reaksyon mo. Napansin niya kaya ang balak ko at iniiwasan niya ako? gusto ng asawa kong itakas ang bata, pero hindi ko hahayaang mangyari iyon. Ano ba talagang ibig mong sabihin? Basta, totoong hindi maganda ang pakiramdam ko. Base sa kinalabasan ng pagsusuri, ang pagtanggi sa tungkulin bilang asawa ay madaling maging dahilan ng pagkagalit ng asawa. Para maiwasang mawala ang bata o may mangyaring problema, pwedeng subukan ang ibang paraan. Matatapos na ba ito o hindi? Titigil ka pa ba o hindi? Napatunayan ko na sa asawa ko na hindi ako mahina, pero bakit galit pa rin ang asawa ko? Ngayong gabi? Lumayas ka at sa sofa ka matulog. Asawa ko, sobra ka bang nadismaya? Siyempre, gusto kong magkaanak, pero hindi ka man lang nakikipagtulungan sa akin. Kung sakaling magkaroon tayo ng anak, mababawasan ba nito ang sama ng loob mo? Oo naman. Kung gayon, dapat kong tuparin ang hiling ng aking asawa. Dahil tanda ko na ang kaniyang bango, kahit saan pa siya magtago habang buntis, siguradong mahahanap ko pa rin siya. Sige, naiintindihan ko. Siguradong may napansin siya. Kaya niya ginagawa ito sa akin. Kailangan ko nang gawin ang pangalawang plano bago pa magkaroon ng problema. Ito ang pinakabago nating kagamitan para sa pagsusuri na kayang suriin ng buong buo ang lagay ng iyong katawan.
Humiga ka lang dyan at huwag gumalaw. Kung makaramdam ka ng kaunting hilo, normal lang iyon. Naintindihan ko po. Makikipagtulungan po ako. Bawal lumabas agad? Importante na makumpleto ang lahat ng datos. Opo. Maingat kong inihanda ang kagamitang ito. Ngayong araw, kailangan kong makuha ang gusto ko mula sa'yo. Nakapansin ng mabilis na pagbaba ng level ng oksihina sa paligid. Sabi ng asawa ko ay normal lang ang kaunting discomfort, kaya ibababa ko na lang ang operasyon ng katawan ko sa pinakamababang antas. Bumababa na ang vital signs niya, pero wala pa ring pagbabago sa kanyang anyo. Mukhang hindi pa sapat ang lakas nito. Dagdagan ng neural interference. Ang pinsala ngayon ay papalapit na sa limitasyon ng katawan ng tao. Kailangang makaalis na agad o kaya ay magpalit sa totoong anyo para lumaban. Hindi maaari. Kapag nagpalit ako sa totoong anyo, masisira ang mga gamit sa eksperimento at hindi matatapos ang pagsusuri. Ginagamit niya ang kanyang kakayahan para patuloy na ayusin ang katawan ng Su Jiming. Kailangan kong makahanap ng paraan para malampasan ang limitasyon ng paghilom niya. Dagdagan ng lakas ng kuryente. Masasaktan ba siya? Siguro ay hindi naman. Kung talagang umabot na sa limitasyon, siguradong tatakas siya. Nakita sa pagsusuri na ang bilis ng paghilom ay mas mabagal na kaysa sa bilis ng pagkawasak. Ang mga tisyu ng katawan ay malapit ng bumigay. Pinakamagandang opsyon, sirain ang gamit sa eksperimento para makatakas. Pero ang ibig sabihin niyon ay kailangang iwanan ang pagkakakilanlang ito at wala na akong ibang paraan para mapalapit pa sa asawa ko. May 2 minuto pa? Kaya ko pang magtiis ng kaunti. Tagumpay. Sa wakas ay nakakuha rin ako ng tunay na datos. Siya. Wala na siya. M62, napakatibay ng mga organismo nito. At hindi ito maaaring mawala na lang. Malamang nga iniwan na nito ang katawang ito at tumakas na. Ayos lang. Nakuha ko naman na ang mga datos na kailangan ko at natapos na ang layunin ko. Sa ngayon, ang tanging problema ay kung paano aayusin ang katawang ito. Maraming beses na tayong sabay na kumain. At maraming gabi na rin ang lumipas na magkasama. Pero ngayong wala ka na,
Kahit man lang ang tunay mong pangalan, ay hindi ko na itanong. Bakit ang sakit? Ang lakas na nasa loob ng katawan ko? Parang unti-unting nawawala. Nagkaroon ng aberya sa makina kanina? Nasaktan ka ba? Ang mga bahagi ng star core sa katawan ng asawa ko. Bakit ang kalahati ay bumalik sa katawan ko? Dahil sa paggamit ng labis ng aking kakayahang mag-repair, pumasok ako sa sleep mode. Dahil sa matinding pagnanais ng asawa ko na ako ay magising, ang piraso ng star core sa loob ng katawan ko ay nag-react at nagpadala sa akin ng enerhiya. Ikaw, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ano ang resulta ng eksperimento? Mabibigyan ko ba ang asawa ko ng isang malusog na anak? Halos mawala ka na kanina. Pero nang magising ka, yan agad ang tinatanong mo? Oo naman. Hindi ba ayon ito sa rules para sa mga asawa? Dapat unahin ang pangangailangan ng asawa ko. Wala ka bang ibang paki sa akin? Meron. Gusto kong 100% mahalin mo ako at pagkatiwalaan. Iyon lang? Oo. Kapag nagsisinungaling ang tao, ang heart rate at nervous system ay nagbabago. Kaya ang sinabi niya ay katotohanan. Kulang pa sa karanasan, ang mga tao sa departamentong ito walang may kakayahang humawak sa posisyon ni Direktor Guo. May napili na akong angkop na papalit at darating siya pagkatapos ng 2 araw. Ang pagsasapubliko ng datong ito ay nangangahulog ang ibubunyag natin si Su Jiming sa harap ng maraming tao. Higit sa pagkakataon, mas mahalaga sa akin ang kaligtasan niya. Ayaw kong maging pagmamayari siya ng gobyerno dahil gusto ko, akin lang siya. Maliit na monster, mabuhay na lang tayo bilang normal na magkasintahan at susubukan kong maging mabuti sa iyo. Mahal, nakuha ko na ang bonus ko. Mabibili ko na ang mga bagay na gusto mo. Maghuhubad ka ba ng kusa? O ako pa ang magtatanggal niyan? Ako na lang ang magtatanggal. Uulitin na naman ba? Huwag kang malikot. Gagamutin ko ang mga sugat mo. Sige po.
Mahal? Nagtrabaho ako para magkapera. Bakit parang hindi ka masaya? Nagkapera ka nga pero nasaktan ka naman. Paano ako magiging masaya? Pero maliit na mga galos lang naman ito. Kahit na, alam kong masakit yan. Normal lang naman ang masaktan. Nag-aalala ako sa iyo. Napakadahan ng paglalagay niya ng gamot na parang isa akong napakababasaging bagay. Paano nangyari ito? Bakit may isang taong nag-aalala sa akin? At sa nararamdaman kong sakit? Ako muna ang magluluto ngayong gabi. Magpahinga ka na lang. Hindi po pwede. Nakasaad iyon sa ating mga alituntunin. Wala na ang mga dating alituntunin. Ang bagay na iyon, hindi na natin kailangan ngayon. Bakit? Mahal, hindi mo na ba ako kailangan? Kailangan kita. Kaso masyadong unfair ang mga patakarang iyon. Magkapareha tayo? Dapat tayong magtulungan at magmahalan. Hindi dapat na ang lahat ng pasanin ay ikaw lang ang bumibitbit. Naiintindihan mo ba? Opo. Pwede kang humanap ng ibang trabaho? Kung wala kang mahanap na bagay sa'yo, manatili muna tayo sa bahay at magpahinga? At kung may mga bagay kang gustong gawin, pag-aralan mo lang ito. May panahon pa para sa lahat. Asawa ko. Bakit pakiramdam ko ay ang gaan-gaan at ang init sa loob ng puso ko? Naramdaman ko na rin iyan. Tuwing nararamdaman ko na sobrang mahal mo ako. Ano ang resulta ng eksperimento? Kaya ko bang bigyan ng asawa ko ng isang malusog na anak? Sana ay mahalin ako ng asawa ko ng buong buo at pagkatiwalaan mo ako. Asawa ko, nakuha ko na ang premyo, kaya naman mabibili ko na ang mga bagay na gusto mo. Kaya naman, mahal na mahal ako ng asawa ko. Oo. Para kang bulldozer kung kumilos. Bakit ang bilis mong kumain? Napakabuti ng asawa ko, kaya gagamitin ko ang paraang pinakagusto mo para masuklian ka. Ang paraang gusto ko? Wala ka bang maling akala tungkol sa akin? Asawa ko? O pwede ba kitang halikan? Nakakapagtaka. Ang pakiramdam ng paghalik sa misis ko ngayon, parang iba kaysa sa dati. Anong pagkakaiba? Kahit na wala tayong gawing anuman, ang hagkan ng misis ko sa ganitong paraan, masaya na ako. Mayroon palang nabubuhay dito sa mundo na kasing ganda ng asawa ko? Hindi niya kailangang masaktan o mapuruhan ako? Maging tapat at masunurin lang ako? Yayakapin na niya ako? Hahagkan? At mamahalin pa? Sabi na nga ba, kahit alien ka pa, hindi ka pa rin makakatakas sa karaniwang ugali ng mga lalaki. Yung habang naghahalikan, nandadamak ang mga kamay. Ikaw, hindi ba't sabi mo isang beses lang? Sa pagkakataong ito, ibabalik mo na ba sa akin ang mga piraso ng Starcore misis ko?
Sige, sa'yo na. Oo, simula bata pa ako, meron na akong sakit sa puso. Sabi ng doktor, hindi na ako aabot ng 15. Pero kinalaunan, gumaling ito sa hindi malamang dahilan. At ang katawan ko ay mas naging malusog pa kaysa sa karaniwan. Oo nga pala, bakit mo biglang itinatanong yan? Wala lang. Gusto ko lang malaman ang mga tungkol sa nakaraan mo. Naiintindihan ko na. Ang star core ko pala ang nagpapatatag sa katawan niya. Kapag kinuha ko ang mga piraso, mawawala na siya. Hindi mo na ba kukunin ang mga ito? Hindi na. Teka lang. Napaka-importante ng mga ito. Sasabihin mo lang na ayaw mo na? Walang mas importante pa sa asawa ko. Ibinibigay ko na sa iyo ang lahat ng iyan. Sandali. Talagang bulag ka sa pag-ibig. Sige, mag-resign ka kung gusto mo. Tinatanong lang kita kung gusto mo ang tropeo. Ano ba itong mga pinagsasasabi mo? Maikli lang ang buhay ng mga tao, pero ang buhay ko ay napakahaba. Kaya ko namang samahan ang asawa ko sa habang buhay na ito, at kapag wala na siya ng dahil sa katandaan, doon ko na babawiin ang mga piraso. Naku po. Baka naman ang gamit ng asawa ko ay nasira na. Pasensya na po. Sorry po talaga. Sa locker room ng mga lalaki. Hello po, may tao ba sa loob? Tumalsik po kasi sa loob ang cellphone ko. Xiaoyu, matagal na tayong hindi nagkita. Si Tanshu, ang kababata ko. Simula bata pa lang, siya na ang itinuturing ng matatanda bilang isang huwarang henyo. Mula nang mangibang bansa siya 8 taon na ang nakararaan. Halos wala na kaming naging balita sa isa't isa. Tanshu, bakit ka nandito? Mapaglaro ang tadhana. Ikinagagalak kitang, Makita. bakit? Sinadya ko talaga ito. Akala mo ba lumabas ako ng banyo nang hindi naghuhugas ng kamay? Pagkakita mo pa lang sa akin, inaaway mo na ako agad. Pero hindi pa rin iyan sapat para saktan ang boss mo. Sabi ng nakataas na departamento, may ililipat daw sa aming bagong pinuno. Ako nga iyon. Simula ngayon, ako na ang bahala sa iyo. Asa ka pa? Salamat sa Diyos, nandito pa rin ang mga files ng asawa ko. Ako pala ang subject sa pananaliksik ng asawa ko. Nagkita ang magkaibigan. Kailangan nating ipakita ang konting pagpapahalaga sa isa't isa. Ano? Iuuwi mo ba ako? Anong iniisip mo? Sinuntok mo ako ngayong araw. Medyo masakit ang kamay ko. Kaya ihatid mo ako sa bahay. Ako ang magmamaneho. Matapang ka bang sumakay? Sa huli, magiging magkapitbahay lang naman tayo sa langit. Ano pang tinititingnan mo dyan? Sige na, ihanda mo na ang sasakyan. Tingnan mo. Bakit flat ang gulong? Ibig bang sabihin ay itutulak mo ang kotse? Huwag na tayong tumawag sa 911 para sa tulong, masyadong mabagal ang dating nila. Marunong kang magpalit ng gulong? Kung hindi lang dahil sa hitsura mo na mukhang maduming aso ngayon, sa totoo lang, mukha kang pogi sa ginawa mo kanina. Lin Peyo, mas mabuting managot ka sa ginawa mo. Hindi ako magbabayad ng pera. Hindi ko kailangan ng pera. Ang gusto ko lang ay...
Nandito na ako. Kumusta? Mr. Su ako, si Tan Shu. Kaibigan ni Xiaoyu. Nandito lang siya para maligo dahil may dinner meeting mamayang gabi. Kumusta? Muntik ko nang malimutan. Medyo marumi ang mga kamay ko. Xiaoyu, pupunta muna ako sa banyo para maligo. Sige, ituloy mo lang. Ang amoy ng estrangherong lalaking iyon ay nasa buong katawan niya. Hindi ko ito gusto. Ay, oo nga pala. Pakihanap mo nga si Tanshu ng kahit anong damit dyan. Sige po. Sa'yo tong puting tuwalya, di ba? Oo. Huwag mong gamitin ang akin. Pasensya na. Huli na ang paalala mo. Mr. Su, pwede mo bang iabot ang mga damit ko? Nilabhan ko na ang tuwalya ni Xiaoyu, Mr. Su. Mamaya pakita mo na isampay iyon. May masamang balak ang taong ito sa asawa ko at gusto pa niya akong paalisin para palitan ako sa pwesto ko. Hindi pa ba tapos? Sakto lang ang sukat, Mr. Su. Maraming salamat sa iyo. Tuwalya lang ang ginamit ko. Bakit kailangang diring-diri ka? Noong bata pa tayo, iniiwan ka ng tita sa bahay namin at pati mga damit ko ay naisuot mo na. Wow! Ang kapal din ng mukha mong sabihin yan. Kung hindi dahil sa pagiging pilyo mo, na naging dahilan para habulin tayo ng aso sa ilog, kailangan ko bang isuot ang mga damit mo? Kasi sabi mo ang cute ng aso, kaya hinuli ko para alagaan mo. Sabi ko rin noong bata ako na ayaw ko sa'yo. Bakit hindi mo na lang dinin ang sarili mo noon? Nagkasundo na tayo, nasabay tayong lalaki. At kapag malaki na tayo, magkasama pa rin. Bakit? Medyo hindi maganda ang pakiramdam ko. Parang ang teritoryo ko ay pinasok ng ibang tao. Kailangan ko na munang pumunta sa handaan. Hanggang bukas, Xiaoyu. Hindi na kita ihatid. Bakit bukas pa magkikita? Dahil boss ko siya ngayon, kahit ayaw ko siyang makita, kailangan naming magkita araw-araw. Ang USB drive ko, baka. Noong nag-aayos ako ng bahay kaninang umaga, hindi ko sinasadyang matapon ng tubig at nabasa ang USB drive. Pero chinek ko na, hindi naman ito nasira. Nakita ba niya ang laman nito at nalaman niyang pinag-aaralan ko siya? Kung hindi mo pa nababasa ang nilalaman nito, buksan mo muna at tignan. Natingnan ko na. Huwag ka munang magalit, andito na ako. May papaliwanag ko ang lahat. Di ba malinaw na ang lahat? Matagal mo nang alam ang tunay kong pagkatao? Pagkatapos nagpanggap kang walang alam at hindi mo ako binunyag. Oo. Araw-araw mong itinatala ang mga gawi at pamumuhay ko. Binabantayan mo pati ang lagay ng katawan ko. Oo. Mahal? Talagang mahal na mahal mo ako. Ano? Hindi ka natakot o lumayo sa akin. Sa halip ay tinanggap mo ako. At buong puso mo pa akong inalam. Makinig ka nga. Hindi sandali lang. Talaga bang tanga ka o nagkukunwari lang? Hindi kita binunyag. Dahil natakot ako noon, hindi ko alam kung anong balak mo. Pero kailanman ay hindi ko binalak na saktan ka. Alam ko. Sinubukan mo pang mamuhay bilang si Su Jiming. Pero nasa pananaliksik ako. Isang nilalang mula sa ibang planeta ang kasama ko. Posible bang hindi ko ito pag-aralan? Sa sandaling magkaroon ng pananaliksik ko ng isang pambihirang resulta. Mapopromote ako at sisikat. At magiging isang sikat na scientist na kaiingitan ng lahat. Kahit kailan ay hindi pag-ibig ang motibo ko, kundi ang gamitin ka lang? Ngayon maliwanag na ba? Ganun ba? Sa tingin ko, ang datos na nasa loob ng USB na ito ay sapat na para matupad ang mga pangarap mo. Anong ibig mong sabihin? Ikaw. Ikaw. Nagdagdag ka ng impormasyon? Kasi gusto kong mas makilala pa ako ng asawa ko. Siyempre, kung ang impormasyon ko ay makakatulong sa misis ko na tuparin ang pangarap niya, masaya na rin ako.
Hoy! Anong ginagawa mo? Kapag ang mga bagay na ito ay natuklasan ng ibang tao, huhulihin kanila at gagamitin para sa pananaliksik. Ang teknolohiya ng mundo ngayon ay hindi ako kayang saktan. Pero mapipilitan kang lumayo sa akin. Hindi ba't gusto mong tuparin ang pangarap mo? Sira ka ba? Matagal ko na pong kinalimutan ang ideyang iyan. Akala ko kasi kulang pa ang nakolekta mo. Hindi lang kita gustong mawala sa akin. Oo. Noong una, ginagamit lang kita. Pero simula ng isang araw, napagtanto ko na hindi ko na kayang lumayo sa iyo. Hindi ko hahayaang may kahit sino ang kumuha sa iyo sa piling ko. Kahit pa ang gobyerno. Kaya pala, napakahalaga ko sa asawa ko. Mas mahalaga pa sa pangarap mo. Oo. Ako ba? O si Su Jiming? Ikaw? Nalaman ko na noong unang araw pa lang na hindi ikaw siya. Malinaw ang pagkakaiba ninyong dalawa. Ikaw ang nakikinig sa akin? Ikaw ang pumoprotekta sa akin? At ikaw din ang nagpapakaba sa puso ko. Anong nangyayari? Parang may kuryenteng dumadaloy sa akin. Masakit ba? Hindi, nakakangalay na nakakakiliti. Medyo masarap sa pakiramdam. Mrs. Ko, ikaw ang nagturo sa akin ng mga patakaran sa lipunan ng mga tao. Pinrotektahan mo ako at ipinaramdam mo sa akin ang sayang hindi ko pa naranasan noon. Hindi ko na kailangang masaktan para makipag-agawan sa iba. Mamahalin at aalagaan mo pa rin ako gaya ng dati. Hindi ko maintindihan ang tinatawag nilang pag-ibig sa mundo ng mga tao. Hindi ko kailangan ng pag-ibig. Ikaw lang ang kailangan ko. Sabihin mo sa akin ang tunay mong pangalan, maaari ba? Ay, sir. Ais Air? Tama na yan. Simula ngayon, wala na tayong anumang sekreto sa isa't isa. Mamahalin kita ng mabuti kung paano mo ako minahal. Sekreto? Asawa ko. Mayroon pa akong isang bagay na dapat sabihin. Ano? Anong sekreto mayroon ka? Bakit parang kapag sinabi kong meron, ay magagalit ng husto ang asawa ko sa akin? Hindi po. Gusto ko lang sabihin nasa kaldero pa ang kanin. Hindi ko alam kung masusunog na yon. Anong oras na ba ngayon? Anong pagkain ba ang sinasabi mo? Ikaw ang kakainin ko. Xiao Yu, mayroong emergency na mission. Kailangan ng katuwang natin sa negosyo na pumunta tayo sa research base sa kabilang lungsod para kumuha ng sample data. Kulang ang mga tao roon. Kailangan mong tumulong doon sa loob ng 2 araw. Sige, mag-empake muna ako ngayong gabi. Aalis ako bukas ng maagang maaga. Hindi na kailangan bukas. Ngayon na tayo aalis. Ngayon? Kailangan na nila ang data agad. Aalis na tayo ngayon. Darating tayo roon ngayong gabi. At bukas ng umaga ay didiretso na tayo sa base. Sige, magsasabi lang ako sa pamilya ko. Wag na. Ipinaalam na kita sa kanila. Bakit ka nakatingin ng ganyan sa akin? Hindi ba't nasa file mo naman ang contact number ng pamilya mo? Anong sinabi mo sa kanila? Sabi ko, Mr. Su, mag-overtime kami ni Xiao Yu ngayong gabi. Hindi na siya makakauwi. Gusto mo bang agawin ang asawa ko? Hindi kita hahayaang magtagumpay. Trabaho lang talaga ito. Nag-usap lang kami tungkol sa plano sa trabaho. Bakit? Matanda na siya. Natatakot ka ba na baka hindi siya makatulog sa bahay? Nako, Tanshu! Lin Peiyu. Mukhang malala ang pagkakahulog mo. Kailangan mo bang pumunta sa ospital? Hindi na. Wala namang bali. Na-sprain lang yata. Makakapag-business trip ka pa ba niyan? Oo naman. Hindi ko naman kailangan ng mga binti ko sa trabaho. Kung ganoon, ako na ang magmamaneho. Tatawag na lang ako sa opisina para magpadala ng driver. Anong oras na? Sino pa ang magpapadala ng tao sa'yo? O kaya, gusto mo bang humanap ako ng makakatulong sa atin? Mahal, pahingi naman ako ng isang higop.
Bakit ang laki naman ng hinigop mo? Kasi sobrang tamis, hindi ko napigilang maparami ang higop. Kung ganoon, uminom ka pa ng kaunti. Wag na. Wag na po. Sige na mahal, uminom ka na. Oo nga pala. Muntik ko nang makalimutang ibigay sa iyo. Habang papunta ako rito, ibinili rin kita ng isang baso. Salamat ha. Sige na, uminom ka muna para guminhawa ang lalamunan mo. Grabe ang ubo mo kanina. Ganun ba talaga yun kasama? Ay, pasensya na, yung lemonade na ibinigay ko sa'yo. Parang nakalimutan kong lagyan ng asukal. Ayos lang ito. Parang nararamdaman ko na sinasadya niya talaga ito. Tumirik na ang sasakyan. Sabi ko na nga ba, wala kang silbi. I-donate mo na lang tong sasakyan na to. Pero bago ko gawin iyon, kailangan ko muna na makauwi. Alalayan na kita. Sapat na kung si Xiao Yu ang aalalay sa akin. Hoy, ayusin mo na ang sasakyan. Kaya mo ba itong ayusin? Oo naman. Hinding-hindi mangyayari iyan. Mukhang naging masyado pa akong malambot sa'yo. Sige na, sumakay ka na. Tanshu! Ginoong Tan, nakagat na ng ahas. Sa pagkakataong ito, dapat ka nang bumalik. Wife, huwag kang mag-alala. Sabi ng doktor, ang ahas na iyon ay hindi naman masyadong makamandag. Matapos turukan ng serum, ay gagaling din matapos ang 2 araw na pahinga. Ginawa mo iyon? Hindi ba? Ikaw ba ang gumawa nito? Hindi ba? Dito sa lugar na ito, paanong nagkaroon ng makamandag na ahas? At saka kakakita ko lang, sa paligid ng ahas na iyon ay mayroong kakaibang liwanag. Maliwanag na isa itong paranormal na bagay. Oo. Ang ahas na iyon, ginamitan ko ng enerhiya para palabasin mula sa bundok para sadyang kagatin siya. At yung pagkakaroon niya ng pilay sa paa, ako rin ang may gawa niyon. Bakit mo ginawa iyon? Dahil gusto kanyang agawin sa akin. Hindi ko papayagan yon. Para sa akin ka lang. Hindi ka naman niya aagawin sa akin. Magkaibigan lang kami. Kaibigan lang ang tingin mo sa kanya. Ang tingin niya sa'yo ay biktima at tingin niya sa akin ay kaagaw. Nararamdaman ko iyon. Pwede mo naman akong kausapin ng maayos. Huwag kang gagamit ng kung anong kapangyarihan para lang manakit ng iba. Lalong-lalo na si Tanshu. Bakit? Dahil ba masyado kang nag-aalala sa kanya? Iba ba ang tingin mo sa kanya kumpara sa ibang tao, ha? Oo, mahalaga siya sa akin. Pero ako, ano bang ginagawa mo? Ang kulit mong bata ka. Grabe na talaga ang init ng ulo mo. Marunong ka na rin magselos ngayon? Hindi kaya. Delikado magmaneho kapag galit. Dapat siguraduhin ko ang kaligtasan ng mahal ko. Kaya hindi ako magmamaneho muna. Totoo na nag-aalala ako sa kanya. Dahil simula bata pa, ay siya na ang isa sa kakaunti kong kaibigan. Pero mas mahalaga ka sa akin. Henyo si Tanshu, lalo na pagdating sa siyentipikong pananaliksik. Nagtataka siguro siya kung bakit bigla siyang nasaktan ng 2 beses sa araw na ito. Siguradong maghihinala iyon. Paano kung sundan niya ang mga ebidensya? At pag hinalaan ang tunay mong pagkatao, anong gagawin natin kapag nangyari iyon?
Hindi nagiiwan ng kahit anong bakas ang kapangyarihan ko. Wala siyang makikita. May kasabihan kaming mga tao na huwag maging kampante dahil baka may hindi inaasahang mangyari. Kahit katiting na posibilidad lang iyan, mag-aalala pa rin ako para sa iyo. Patawad na po. Nagkamali ako. Sobrang selos ko lang kasi. Nung magkasama kayo, napaka-sweet niyo habang nagtatawanan. At mayroon kayong mundo na hindi ko mapasok. Alam kong wala kang nararamdamang ganoon sa kanya. Pero natatakot ako. Sa pagkakataong ito, hindi ko naisip ang nararamdaman mo. Sa susunod, hindi na mauulit. Iiwasan ko na ang lumapit sa kanya. Pasensya na. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Asawa ko, wala kang kasalanan. Asawa ko, na ospital si Tanshu, kaya sa out-of-town trip na ito, mag-isa ka na lang, mahihirapan ka ba? Hindi naman. Kukuha lang ako ng mga sample, kaya hindi naman ito ganoon kahirap. Ano ang nangyayari? Lumilindol lang, naging madalas ang lindol kamakailan. Kayo po ba si Miss Lin? Ang apelido ko po ay Zhao. Ako ang staff na naatasang makipag-ugnayan sa inyo. Sumunod po kayo sa akin. Madalas pala ang lindol dito. Magkalapit lang ang dalawang lungsod natin. Dapat ay nakararanas din kami ng ganyan. Siguro dahil ang aming research center ay nasa mismong sentro ng lindol. Tingnan nyo ang sahig namin. Nagkalamat-lamat na sa maraming pati, pati na rin ang pader. Bakit nagniningning ang kabuting ito? Ang enerhiya mula sa kabuting ito ay napakakakaiba. Parang buhay na, parang wala na rin. Nagbibigay ito sa akin ng napakasamang pakiramdam. Mag-ingat ka. Maayos lang ako. Nandito naman talaga tayo para kumuha ng mga sample ng lupa at mikrobyo. Kapag dinala natin ito pabalik sa lab para suriin, malalaman din natin agad. Hindi ito mga kabute. Sa madaling salita, mga nag-mutate na mycelium ang mga ito. Ano ang dahilan ng mutasyon? May tumagas na kemikal mula sa laboratorio ng base at nakakuha ako ng napakataas na konsentrasyon ng growth hormones para sa halaman. Ang mga mycelium na ito ay kumakain ng maraming calcium. Sa mga gusali man o sa tao, ay magdudulot ito ng malubhang pinsala. Ang hindi ko lang alam sa ngayon ay kung gaano nakarami ang mga mycelium na ito o hanggang saan na ang kinalat nila. Miss Lin, ang ibig nyo po bang sabihin sa ilalim ng research center natin ay may malaking sapot ng mycelium na unti-unting sumisira sa pundasyon? Kaya po ba madalas ang lindol dito sa base at ang pagbibitak ng sahig ay dahil dito? Opo, at kung hindi ito maaayos agad, uubusin ng mga mycelium ang pundasyon, biglang guguho ang base natin. At ang pagkalat ng mycelium ay magiging banta sa mga kalapit na lungsod at sa kaligtasan ng ating mga mamamayan. Miss Lin, tulad po ng sabi ninyo, bumaba po ba kayo mismo sa ilalim para makita iyan? Hindi po ako bumaba para tignan, pero... Hindi ako bumaba para tingnan, pero ang boyfriend ko, bumaba siya para tignan ito kagabi. Hindi ka naman pala bumaba. Kung ganoon, lahat ng sinasabi mo ay base lang sa sarili mong hinala. Miss Lin, alam namin ang malasakit mo sa base, pero ang mga bitak sa sahig ay normal na paglubog lang ng lupa. Plano na naming takpan ito at gagawa ng renovation sa susunod na taon. Hindi maaari. Kung tatakpan nyo lang, para nyo na ring binigyan ng kumot ang mga fungus, magiging mainit at basa. Hindi ba mas mapapabilis nito ang pagtubo nila? Kung ganoon, ano ang sa tingin mong dapat gawin? Ilikas agad ang lahat ng mga miyembro sa gusaling ito at gumamit ng mainit na singaw na ibubuhos pa ilalim para tapusin ang mga fungus bago patibayan ang pundasyon.
Ang pagngiti niyo po ba ay nangangahulugang hindi kayo naniniwala, tama ba? Kung ganoon, tignan niyo muli at patunayan niyo sa resulta na mali ang mga sinasabi ko. Paano kung totoo nga ang mga babala ko? Sino ang mananagot? Kayo ba o kayo? Ako ang mananagot. Sa base na ito, nagpadala na ako ng mga tao para suriin ang mga bitak sa sahig. Simpleng pagguho lang talaga iyon, Comrade Lin. Pumunta ka rito para kumuha ng mga sample. Anong ibig sabihin ng panggugulo mo sa conference room? Hindi po. Mahinahon lang po akong nagpapaliwanag at nagtatanong. Dahil sa respeto kay Tanshu, palalampasin ko na muna ito. Iwanan mo na lang ang report na iyan. Ayusin mo na ang gamit mo at umalis ka na. Kailangan na nating gumalik at sabihin kay Tanshu ang nangyari para makagawa siya ng paraan. May sariling paraan si Tanshu at mayroon din akong sariling paraan. Asawa ko, gusto mo bang subukan ang paraan ko? Kamakailan lang, marami sa sahig ng bawat kwarto dito sa base ang nagkaroon ng bitak at tinubuan ng mga fluorescent na mushroom. At tila kumakalat pa ito ng mabilis. Mabilisan naming sinuri ito at isa itong fungal outbreak pero wala pa kaming nakitang fungi na ganito kabilis tumubo. Kalat na ito sa internet. Sinasabi nilang gumagawa tayo ng illegal biological experiments. Tumawag na rin ang Bureau of Environmental Protection at kailangan na raw nating resolbahin ang problema ngayong araw. Kaya, totoo ba ang sinabi ni Miss Lin noon? Totoo nga ang mga sinabi niya. Teka, nasaan si Shaolin? Ginamit ko ang aking lakas para pabilisin ang mga mycelium hanggang sa pumasok na ito sa reproduction stage. Kusa na silang lumabas sa lupa at naglabas ng mga fluorescent na mushroom. Bagaman mukhang halata ito, hindi na ito lalong makakasira sa pundasyon. Napakatalino mo talaga, maliit na monster. Ngayon, wala na silang magagawa kundi resolbahin ang problemang ito. Miss Lin, pasensya na. Mali kami noong una. Ano? Ngayon naniniwala na kayo sa akin? Opo, naniniwala na kami. Sumama na po kayo sa akin. Tulungan niyo po kami. Parang awa niyo na po, tulungan niyo kami. Mula ngayon, makinig kayo sa akin. 1. Pabilisin ang paglikas ng lahat ng tao sa loob ng gusali. 2. Maghanda ng high-temperature steam machines at ayon sa mga marker na ibibigay ko, ay inject ito sa ilalim ng lupa para tapusin ang mga fungal strands na iyan. Sundin ang mga lokasyon na minarkahan ko. Mag-iniksyon kayo sa ilalim ng lupa para matapos ang mga peste. Hindi maaari, hindi tayo makapag-iniksyon. Hindi makapag-iniksyon? Anong ibig mong sabihin? Napakabilis ng paglaki ng mga peste. Dahil dito, nabarahan na ang mga tubo sa ilalim. Hindi maaari. Muli ba kayong nagtapon ng mga eksperimentong dumi sa ilalim? Opo, nagtapon po kami kagabi ng mga dumi mula sa pampatubo ng halaman. Hindi ko na ito kayang gawa ng paraan. Gumawa na kayo ng ulat sa mga nakakataas at humingi kayo ng tulong. Miss Lin, ang leader po namin sa loob ng opisina ay nasaktan ng mga peste. Mabagal na ang kanyang kilos at tila nawawala na siya sa sarili. Dinala na po siya sa ospital para maligtas. Miss Lin, maraming residente na ang dumating sa labas ng gusali. Nasaktan din ang kanilang mga pamilya ng mga peste at dinala na rin sila sa emergency. Umabot na ang mga peste hanggang sa lugar ng mga residente. Opo, may mahigit 10 tao na ang inatake ng mga peste. Kailangan ng panahon para sa pagliligtas. Pero sa totoo lang, wala na tayong oras. Kapag ang pag-atake ng mga peste ay lalong lumawak, magiging malala at hindi na makokontrol ang sitwasyon. Miss Lin, hindi po talaga kayo pwedeng umalis. Kayo po ang unang nakadiskubre sa problemang ito. Tiyak na may maiisip kayong paraan. Kailangan nating magpadala ng tao sa ilalim para manu-manong maglinis. Pero, delikado ang lagay ng lupa sa ilalim. Anumang oras ay pwedeng gumuho ito. Ibig mong sabihin ay dahil masyadong mapanganib, ay wala nang gustong pumunta? Mayroon ba rito na gustong sumama sa akin? Sige, ako na ang pupunta. Sige, ako na lang ang pupunta. Hindi pwede. Ako na. Hindi ka pwedeng pumunta. Hindi ka naman tauhan dito. Hindi ka rin naman tauhan dito ah. Kahit hindi ako tauhan dito, isa naman akong siyentipiko. Kahit anong organisasyon pa yan, dapat ako magkaroon ng pananagutan. Wala na akong pakialam ngayon, kahit pa sumunod sa ranggo o kahit magbunutan pa kayo. Pumili kayo ng 2 tao. Nasasama sa akin para maglinis? Aalis na tayo ngayon din? Miss Lin,
Dinala ako para maglinis sa pinakasentro ng lugar. Pero ang daan sa ilalim ay masyado nang nakain ng mga amag. Nahulog sa ilalim si Miss Lin. Bilis, samahan niyo akong iligtas siya. Tinanakot mo ako? Akala ko kanina ay wala na ako. Pasensya na, mahal ko. Huli na akong dumating. Ang kakayahang lumago ng mga amag na ito ay sobrang bilis. Mahal ko, pumikit ka. Magtiwala ka sa akin. Kinuha mo sila. Kinain ko na sila. Pagkatapos mong kainin ang mga maruruming bagay na iyon, hindi ba magkakaproblema ang katawan mo? Meron. Napakasama ng lasa at mahirap silang tunawin. Pakiramdam ko ay magtatai ako ng 2 araw. May sugat ka. Habang kinakain ng mga amag kanina, hindi sinasadyang nakagat nila ako. Dapat mo akong alagaan ng mabuti at pawiin ang sakit na naramdaman ko. Sige, siguradong aalagaan kita ng mabuti pagbalik natin. Hindi sapat ang 1 beses. Dapat ay maraming beses. Miss Lin, nandyan ka ba? Nandito na kaming mga rescuer. Umalis ka na muna nang hindi nila may ugnay ang nangyaring ito sa iyo. Miss Lin? Nawala na ang lahat ng fungus. Oo, gumamit ako ng apoy bago ako mawala ng malay. Agad na naglaho ang mga fungus. Sinuri namin ito pagkatapos. At tuluyan nang nawala ang mga fungus sa ilalim ng lupa. Ganoon ba talaga kabisa ang pagsunog dito? Hinala ko. May inilalabas na likido ang fungus na marahil ay nakakatulong sa mabilis na pagliyab. Comrade Lin, anuman ang mangyari, malaking tulong ang ginawa mo. Masyado akong naging mapagmataas noon. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo sa ngalan ng Scientific Research Center. Ayos lang. Ang mahalaga ay naayos na ang problema. Naayos na nga po. Nagsimula na rin kami sa pagpapatibay ng pundasyon. At saka, ang mga tulad kong nakagat ng fungus, matapos maturukan ng bakuna, ay gumaling na at wala na sa panganib. Meron ka bang gustong kabayaran o anumang gantimpala? Maari ko itong i-apply para sa iyo. Huwag na ang kabayaran. Obligasyon ko naman ito. Kung gantimpala naman, ano kaya kung kalahating buwang sick leave? Ang kalahating buwang bakasyon ay parang isang maliit na honeymoon na rin. Saan ka pupunta? Hindi ba't sabi mo ay mag-honeymoon tayo?
Ang lahat ng mga amag ay basta na lang nawala. Paano magiging kusa ang pagkakasunog nito? Siguradong yung alien na nilalang ang gumawa nito. Direktor, ang ibig niyo po bang sabihin ay nakakita kayo ng mga bakas ng pagdating ng alien sa mundo at sa ngayon ay natukoy na ninyo ang mga koordinasyon ng nilalang na iyon? Kaya kailangan ko pong pumunta para mag-obserba at kumuha ng sample? Oo. Pero bakit ako, pagdating sa karanasan? Dahil ang alien na iyon ay kinuha ang katawan ng isang taong nagngangalang Su Jiming at nagpapanggap siyang siya ito. Ang nobya nitong si Su Jiming ay matalik mong kakilala. Sino? Lin Peiyu. Ang nakatataas kay Lin Peiyu ay wala na dahil sa sakit sa puso, kaya ililipat kita para makatrabaho siya. Naiintindihan ko po. Gagawa ako ng paraan ng hindi nila nalalaman, lalapitan ko sila at papasok sa buhay nila para magpatuloy ang pag-oobserba, pagkolekta ng datos at matapos ang pananaliksik na ito. Gusto kitang pagpakitang gilas, pero hindi talaga madali iyon. Akala ko talaga ay kailangan ko pa na manggulo pa uli. Pero hindi ko inakala na ang isang out-of-town trip ang magiging dahilan para magpakitang gilas ka ng ganito. Sa ganitong kalaking aksyon, imposibleng walang kahit anong bakas na naiwan, di ba? Sobrang saya ko ngayong araw. Papalubog na ang araw? Hindi ba dapat na tayong bumaba sa bundok? Mahal? Gusto mo ba akong makita? Ang ibig mong sabihin? Ang tunay mong anyo? Oo. Sige. Ito ay isang tentacle. Tama. Napakakaiba ng pakiramdam. Malamig siya. At madulas. Bakit nanginginig ang mga tentacle mo? Dahil medyo excited lang ako. Mahal? Pwedeng payakap? Siyempre naman. Napakasarap sa pakiramdam. Napakainit. Parang nakababad lang ako sa isang hot spring. Ang lahi namin ay isang uri ng nilalang na nagtatago sa dilim. Kadalasan ay itinatago namin ang aming anyo. Kahit sa oras ng panghuhuli, palihim kaming sumusugod, sinisiguradong makuha agad ang pakay sa isang tira. Sa haba ng aming buhay, halos kailanman ay hindi kami nakaranas lumakad sa ilalim ng sikat ng araw. Kahit sa pinakamalapit naming kauri, ay hindi namin ganap na ipinapakita ang aming sariling anyo. Dahil ba sa panganib? Oo. Kapag ganap na nailabas ang tunay na anyo, parang ibinubunyag mo na rin ang sarili mo. Hindi mo alam kung isang pag-atake ba ang darating o kung ano pa mang bagay. Pero bakit mo ito? Ipinapakita sa akin ngayon? Director Tan, sinunod po namin ang inyong utos. Masusi naming hinalughog ang lagusan. Sa loob ay nakakita kami ng isang patak ng kumikinang na likido, na parang bakas ng isang sugat. Dahil ang pagbubukas ng aming tunay na anyo, ang pinakamataas na katapatan na maibibigay ng aming lahi sa isang minamahal. Sa aming lahi, wala kaming ugali na humanap ng makakasama at hindi ko rin alam kung paano magtapat, kaya ang tanging kaya ko lang ay ipakita ang buong sarili ko at ilahad ang aking pinakamahina na bahagi sa harap mo. Hindi na kailangan ng pagtatapat? Dahil magkasama na tayo. Ang unang nakasama mo ay si Su Jiming, hindi ako.
kung wala ang pagkakakilanlan niya. Para sa iyo, isa lang akong nakakatakot na nilalang mula sa ibang mundo, isang banyaga. Pero ngayon, gusto ko nang iwanan ang pagkatao niya at sabihin sa iyo ang mga salitang ito muli. Ang pangalan ko ay Aishir. Mahal na mahal kita at gusto kong makasama ka habang buhay. Siyempre naman. Siguradong magkakasama tayo habang buhay. Ang estruktura ng mga cells ay hindi tumutugma sa kahit anong kilalang klasifikasyon sa mundo. Kumpirmadong isa itong alien. Pagkatapos ng detalyadong pagsusuri sa cells, nadiskubre namin na isa itong uri ng nilalang na nagbibigay ng ganito kalaking sorpresa. Xiaoyu, hayaan mong sa huling pagkakataon ay magamit kitang muli. Isa ka ring mananaliksik, kaya dapat mong maintindihan ang pagnanais namin para sa pananaliksik. Sigurado akong mapapatawad mo rin ako. Mahal, nandito na tayo. Mahal? Mahal? Sabi ng doktor ay kulang daw ako sa sustansya. Pero paano nangyari iyon? Napakatamis nito, tikman mo. Xiaoyu, ayos ka lang ba? Katatapos lang ng pagsusuri, maayos naman siya. Mabuti naman kung ganoon. Xiaoyu, may bagong importanteng proyekto ang ahensya at ikaw ang napiling mamuno rito. Kaya naman, kailangang matapos ng mas maaga ang bakasyon mo. Wala ka ba talagang puso? Ganito na nga ang lagay ko, pero tatanggalin mo pa rin ang bakasyon ko. Hindi ba't sabi niya kanina ay nasa mabuti kang kalagayan? Sige na, anong proyekto iyon? Mr. Su, ito ay isang sikretong proyekto. May sakit ang asawa ko. Kailangan ko siyang alagaan. Sandali lang nating pag-uusapan. Mabilis lang ito. Sino po ang kasama ni Lin Peiyu? Sumama po kayo sa labas para malaman ang mga bilin ng doktor. Ako na lang po. Ano po kayo ng pasyente? Ako na po. Asawa ko po siya. Bakit kailangang paalisin muna siya? Naglabas ang opisina ng bagong proyekto at ang mga tauhan ng proyekto ay dapat sumailalim sa mahigpit na pagsusuri at investigasyon. Paano itong nagawa ng ganoon kabilis? Totoo ang bagong proyekto, pero kailangan namin ang kooperasyon mo. Tungkol naman kung bakit kailangang ilayo siya, dahil ang mismong paksa ng pananaliksik ay siya. Kailan niyo pa ito nalaman? Sa totoo lang, dapat sana ay niloko kita. Sasabihin ko sana na mula sa grupo ng mga naglahong bakterya ay may nadiskubre kaming kakaiba, pero ayaw kitang lokohin. Ang totoo, simula nang tumapak siya sa mundo, may nadetect na ang opisina na kakaibang enerhiya. Kaya pala pumasok ka ng may misyon para maging boss ko? Ngayong alam niyo na ang totoo, tiyak na gagawa kayo ng paraan para pigilan siya at pag-aralan siya. Hindi, narito ako para protektahan ka. Ito ang resulta ng pagsusuri mo. Malusog ka naman, pero nakapagtatakang nawalan ka ng malay sa buong gabi. Pati noong bata ka pa, sakitin ka naman talaga noon, pero sa loob lang ng isang gabi ay bigla kang sumigla. Hindi ka ba nagtataka? Sinuri namin ang sample ng dugo niya at nalaman naming sa sequence ng kanyang gene ay may nawawalang bahagi. At doon naman sa dugo mo, mayroong magkaparehong sequence ng gene. Ang ibig mong sabihin, ang bahagi ng katawan niya ay nasa loob ng katawan ko? Tingin ko ay hindi siya naging tapat sa iyo. Ayon sa aming hinala,
Ang pagkawala ng malay mo ngayon ay marahil dahil siya ang kumuha ng ilang bahagi ng gene sa loob mo. Tungkol naman kung bakit siya pilit na lumalapit at nag-aalaga sa iyo, isa lang ang layunin niya at iyon ay ang kunin sa katawan mo ang lahat ng natitirang bahagi at pagkatapos niyon ay mawawala ka na. Magtiwala ka sa akin, tutulungan kitang makatakas sa mga kamay niya. Dapat kong mapatunayan ito ng mag-isa. Mahal, narito na ako. Aalis na ako. Tungkol sa proyekto, pag-isipan mong mabuti. Sabi ng doktor, maaari ka nang lumabas ng ospital. Sinabi ba ng doktor kung bakit ako nahimatay? Sabi ng doktor, bukod sa pagiging kulang sa nutrisyon, mayroon ka ring bahagyang hypoglycemia. Bibilhan kita ng matamis para lumakas ka. Mababa lang ba talaga ang asukal ko? Nangako tayo na wala tayong itatago sa isa't isa. Talaga bang wala nang iba? Nadidama ang matinding emosyon ng asawa ko, kaba at pagdududa. Nagdududa ba siya sa nararamdaman ko para sa kanya? Sabihin mo sa akin, basta't magsasabi ka ng totoo, handa akong iwan ang lahat at maniwala sa iyo. Wala naman. Mahal ko, tikman mo ang milk tea na ito. Kamusta ang lasa? Wala akong malasahang tamis. Malulungkot ang asawa ko kapag nalaman niyang niloloko siya. Matatakot siya kapag nalaman ng epekto ng pagtanggal sa core. Hindi ko hahayaang malungkot at matakot ang asawa ko. Ibibigay ko ang lakas ko sa kanya. 5 araw na lang. Pumapayag ako. Asawa, mag-shower na tayo ng magkasama. Sasamahan ko si asawa sa trabaho. Parang hindi po yata tama iyon. Hindi pa lubos na gumagaling si asawa, kaya kailangan ko siyang protektahan. Pero, hindi mo naman ako pwedeng samahan sa mismong trabaho ko. Asawa, Hindi ako makaalis. Parang binabantayan niya ang bawat kilos ko. Kung ganoon ay akitin mo siya palabas, nahanap na namin ang kaniyang kahinaan. Xiaoyu, ligtas ka na. Ang mga natitirang gawain ay ipaubaya mo na sa amin. Asawa? Gaya ng inaasahan, dahil sa tindi ng kuryenteng ito, mapupunta sa mahimbing na pagtulog ang nilalang na ito. Para sigurado, sasamahan ka ng mga guwardiya papunta sa safe house. Kapag sigurado nang wala ng panganib, tsaka ka na lumabas. Huwag mong kakalimutan ang ating usapan. Paalisin siya sa mundo. Hindi niyo siya maaaring pag-aralan. At lalong hindi niyo siya pwedeng saktan. Huwag kang mag-alala. Simulan na natin. Hayaan siyang magpakita ng tunay na anyo. Miss Lin, magtiwala po kayo sa amin. Napakagaling ni Director Tan, kaya huwag po kayong mag-alala. Nag-aalala pa rin ako. Ayos lang yan, Miss Lin. Subukan uli ang paggamit ng kuryente. Tanshu!
Bitaw, bitiwan niyo ako? Mahal, bakit mo ito ginagawa sa akin? Gusto mong bawiin ang Star Core fragment? Hindi ba? Ako, Ito ang iyong tunay na pakay. Nagkasundo na tayo na wala dapat tayong sikreto sa isa't isa. Ang sabi mo, mahal mo ako? Ngunit lahat ng iyon ay puro panloloko. gusto kong sabihin hindi kita niloko, ngunit ang salita ng tao, tila palaging walang saysay. Mahal, tingnan mo na lang ng diretso ang aking puso. Wala kang ang puso, paano ko yan titingnan? Siyempre, ito ay galing sa asawa ko. Ang saya ng nararamdaman ko. Kasama rin ang lahat ng premyo sa kompetisyon ngayong gabi. Tila may kuryente sa loob ng katawan ko. Inamayos ng asawa ko ang katawan ko, gamit ang kapangyarihan ng Star Core. Siguradong, mahal na mahal niya ako. Hindi ko babawiin ang Star Core fragment dahil mawawala ang asawa ko. Giliw na giliw ako sa asawa ko. Mahal na mahal ko siya. Hindi ko kayang malayo sa kanya habang buhay ko siyang makakasama. Gusto ng taong itong agawin ng asawa ko, nakakainis. Ang puso ng asawa ko ay sa akin lang. Dapat maging mas mabuti pa ako sa kanya. Mahal, mahal ko, mahal, mahal. Ito ay Energy resonance. Dahil ang katawan mo ay puno ng aking enerhiya, kaya maaari ko itong pagdugtungin para maramdaman mo ang aking iniisip. ibig sabihin, iyong kalahating bahagi ng Star Core? Hindi mo iyon kinuha? Kundi kusa ko itong ibinigay sa iyo? Simula noong mapansin ko na ang iyong katawan ay nagsisimula ng manghina, ay palihim na akong nagpapadala sa iyo ng enerhiya. Gusto kong ibahagi sa iyo ang buhay ko dahil hindi ko kayang wala ka sa mundong ito. Sa simula, totoong hindi ito ganoon kahirap, pero ayaw talaga kitang pagsinungalingan. Natatakot talaga ako. Natatakot. Nakikita ko na. Lokong ito. Mahal, hindi ko talaga kayang mawala ka. Ako rin. Regular akong magbibigay ng experimental lab package ng M62 sa paraang hindi masasaktan si iShare. Pakiusapan siya. Ngunit, Ngunit hindi mo maaaring isiwalat ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi mo dapat guluhin ang aming buhay. Hayaan na nating manatili ang lahat sa dati. huli na ang lahat, Xiaoyu. Ang sitwasyon ngayon ay wala na sa ating dalawa ang kontrol. Anong ibig mong sabihin? Ang alien na ito ay mayroong isang uri ng sustansya na kayang mag-ayos ng mga sirang gene ng tao at maaari pang magpahaba ng buhay. Naiisip mo ba iyon? Kung magiging matagumpay ang pananaliksik na ito, posibleng mabuhay ang mga tao ng malusog hanggang sa 200 taon o 300 taon pa. Haka-haka mo lang iyan sa pinakamagandang kalalabasan. Para matapos ang pananaliksik na ito, maaaring umabot pa iyon ng ilang daang taon. Kung sa paraan ng regular at limitadong pagkuha ng cell, talagang aabutin iyon ng ilang daang taon. Gusto mo siyang gawing material sa eksperimento at gamitin siya kung kailan mo gusto? Isa siyang dayuhan na nilalang sa simula pa lang at banta sa ating lahat ang kaniyang pag-iral. Iniimbestigahan natin siya at pinag-aaralan para na rin sa kaligtasan ng sangkatauhan. Hindi siya banta. Banta siya. Inimbestigahan ko ang lahat simula nang dumating siya rito sa mundo. Ang pagkawala ni Direktor Guo, pati na ang biglaang pagtuklaw sa akin ng ahas at ang mabilis na pagkalat ng mga fungal growth. Anong masasabi mo? Wala ba itong kinalaman sa kaniya? Ang mga pangyayaring iyon ay hindi sinasadya at nagkataon lang lahat? Lin Peiyu, huwag mo na siyang gawa ng rason. Isa lang ang pagpipilian mo ngayon at iyon ay ang makipagtulungan sa amin para mahuli siya. Sisiguraduhin namin ang kaniyang kaligtasan at hindi namin gagawin ang mga bagay na labag sa batas ng tao. Mayroon siyang kamalayan, damdamin at sariling pag-iisip.
Ang paghuli sa kaniya para gawing eksperimento, ang tunay na gawaing hindi makatao. Matapos ang 3 araw, magpapadala kami ng isang profesional na grupo at sa oras na iyon, gumawa ka ng paraan para dalhin siya sa lugar na ibibigay ko sa iyo. Ngayong pagkakataon, nag-upgrade na kami ng mga kagamitan, sisiguraduhin naming sa isang bagsak lang ay mahuhuli namin siya. Paano kung ayaw ko? Para mo na ring pinalitan ang pagiging tao mo, maliban na lang kung tatakas kayong dalawa sa ibang planeta. Kung hindi, ituturing kang kasama niya bilang kaaway ng bansa. Tanshu? Akala ko pa naman ay magkaibigan tayo. Isa muna akong mananaliksik bago pa maging iyong kaibigan. Sige. Alam ko na. Sa 3 araw, hindi ba? Makikipagtulungan po ako. Naiintindihan ko. Sabi nga ng mga tao, kakabalikan lang natin, kaya kailangan nating pag-usapan ng mabuti ang nararamdaman natin. Anong ginagawa mo? Nakikita ko na malungkot ang asawa ko, kaya hinala ko na hindi maganda ang ipinakita ko kanina. Kaya uulitin ko. Ang lahi niyo ba ay walang kakayahang magkaanak? Ako? Ay hindi pwede. Pero ang katawang ito, Kay Sujiming ba ang batang iyan o sa iyo? Hindi mo kayang ibigay ang gusto ko. Wala tayong patutunguhan. mahal, ikaw. Iiiwan na kita. Bakit mag-isa ka lang? Nag-away kami. Tumakas siya. Sinadya mo iyon? Oo. Ayos lang. Basta nandito ka, may paraan ako para pabalikin siya. Pasensya na, Xiaoyu. Ngunit ang lahat ng ito ay para sa siyensya. Sa tingin ko ay maiintindihan mo rin ito. Nasa iyo ang kanyang enerhiya. Sa sandaling manganib ka, mararamdaman niya ito. Mahal, anong nangyari sa'yo? Umalis ka na dito. Hindi ako aalis. Mahal, wag mo akong paalisin. Nitong nakaraang 2 araw, palihim akong pumasok sa ilang mga laboratorio. Sa wakas ay nahanap ko na ang paraan para mabago ang gene ko. Asawa ko, huwag kang madismaya sa akin. Maaari akong magkaroon ng mga anak. Sira ka talaga. Susunod ka sa akin ng walang anumang kondisyon, kahit pa hindi mo alam ang dahilan? Hindi ba? Oo. Maraming tao ang paparating doon. Tara na. Ano man ang mangyari? Kahit mawala pa ako, huwag kang lilingon. Maliwanag ba? Bilis, umalis ka na. Dali. Umalis ka na. Hindi niyo naman ako magagawang tapusin, di ba? Illegal yun. Hanggang kailan niyo ba ako gustong ihiwalay rito? 5 araw na, at mukhang hindi na siya darating. Kung gusto niyo ang aking dugo para sa inyong eksperimento,
Hayaan niyo na akong makabalik at makikipagtulungan pa rin ako. Hanggat nandito ka, tiyak na darating siya. Sinabi ko na sa iyo na darating siya. At sa pagkakataong ito, ang naghihintay sa kanya ay isang patibong na walang kawala. Ihanda ang mataas na boltahe at patulugin ng sapilitan ang target. Kung sasabihin ko ba na paalisin kita ngayon, makikinig ka ba? Oo. Pero babalik pa rin ako dito. Ang mangyayari sa araw na ito ay mauulit ng maraming beses. Ayos lang. Wala namang masama kung dito na tayo mawawala pareho. Mahal ko, hindi ko hahayaang mawala ka. Hindi kayo makakatakas. Para kang kontrabida sa sinabi mo? At ang mga kontrabida sa anumang palabas ay walang magandang kahihinatnan. Mahal ko, pikit mo ang mga mata mo. Hindi ba sabi mo? Na magsasama tayo habang buhay? Mula nung araw na iyon, 3 buwan na ang lumipas. Lahat ng mga naroon, maliban sa akin, ay nasaktan ng malubha. Si Tanshu ang pinakamalubha ang lagay. Hanggang ngayon ay walang malay sa ospital. Pero si Ethel ay tuluyan ng naglaho. Ayon sa pagtataya ng ahensya, nawalan siya ng lakas at wala na siya. Pero hindi ako naniniwala. Kaya pinagpatuloy ko pa rin ang buhay gaya ng noong nandito pa siya. Bakit? Paggising mo ba ang unang bagay na gagawin mo ay ang balikan ako para maghiganti? Wife, buhay pa ako. Mahal ko, ito talaga ang plano ko para makaligtas. Sa inyong mga tao, tinatawag itong mapanlinlang na pagtakas. Inubos ko ang malaking bahagi ng aking lakas at ang natirang kakaunti ay pumasok sa katawan ni Tanshu. Sa ganitong paraan, iisipin nilang wala na ako para hindi na nila tayo gambalain pa. Wife, nagpahinga ako hanggang ngayon at nang makagalaw na muli ako, pinuntahan agad kita. Huli na ba ang lahat? Hindi pa huli. Tamang-tama lang. Mag-almusal na tayo ng sabay.